Ma'am, di ba po ma'am dun sa sa movie nyo, sabi may special na regalong ibinigay sa inyo si Apo Lakay. Na-discover na nyo na po ba? Kasi parang napakahiwaga yata ng regalo na yon. Ano po kaya yon? Hanggang ngayon, hinahanap ko pa yung regalo. Pero malalaman nyo rin balang araw. Napakahiwaga kasi ano lang yun eh. Na lang kaya. Pero makikita nyo po kung ano ang binigay ni Presidente sa akin doon. Hindi ko po masasabi kasi hindi pa nangyayari, pero sakali mangyari, siguro yun na yun. Sa bagay ngayon, ma'am, showing pa ngayon ang ating loyalista. Siyempre, mas maganda panoorin niya lang. Correct. Oo, panoorin nyo na lang kasi merong revelation ng Imelda Papin na hindi nyo nalalaman noon pa sa buhay ko. I've been in show business for 45 years na, pero wala akong nababanggit tungkol doon. Kaya mas maganda, panoorin nyo na lang po. Loyalista, The Untold Story of Imelda Papin. Salamat po. Another question po. Ano po ang feeling nyo po? Kasi sa ilang dekada po, no, na pagtatago nyo o na tinago nyo po yung inyong karanasan, no, kasama po ng ating late president. Ano po ang pakiramdam nyo dahil sa ngayon nga po ay malalaman na ng publiko? Masayang-masaya, fulfilled na ang buhay ko as showbiz personality. Plus, syempre, as public servant. Parang wala na ibang mahihiling pa na ilahad ko na sa publiko yung tunay na buhay ni Imelda Papin. Na gusto ko maging inspirational itong movie talaga, which is inspirational, educational, and pinapakita ko dito yung pagmamahal sa bawat isa. Lalo na sa kaibigan na kailangan niya ang may karamay nung nandun siya sa baba. So, I was there, I experienced it, and I would like to share it to all of you. Kaya napakagandang experience na iilan lamang ang nabibigyan ng pagkakataon na ganito, di ba? So, I'm very happy. I'm talagang nagpapasalamat ako sa Diyos kasi isa ako sa nabigyan ng opportunity na to be with the first couple in Hawaii. Kaya ito po ang gusto kong ipaalam sa inyo lahat. Kung ano ang tinatawag ng loyalista. Loyalista sa Diyos, sa pamilya, sa kaibigan. Sa bansa. So, ito po ang makikita nyo doon. Kasi, mas maganda na ipakita natin yung pagmamahal natin sa bawat isa. Ito yun, yung sakripisyo, yung sacrifice natin sa kaibigan natin. Na naroon tayo na in time of crisis, gano'n. So makikita po nila ito. Talagang, the reason why the premiere night was very successful, dahil nga nakita nila na akala nila politika yung loyalista. Hindi po politika to. Naging part po, which is sa akin, napaka malaking karangalan sa buhay ng Imelda Papin, ng isang celebrity, na ako isa sa nabigyan ng pagkakataon na makapiling ko po yung ating dating President Ferdinand Marcos Sr. and Mrs. Imelda Romualdez Marcos, ang ating dating First Lady. So, that was a big one sa akin, yung talagang opportunity and an honor for me to, to live with them for a couple of years until the time na mawala na si Sir. So, ito po yung gusto kong i-share sa kanila. Ano bang nangyari doon? Aside from yung success story ng Imelda Papin. So, ito po ang gusto kong iparating sa inyong lahat. And of course, pasasalamat na rin po sa bawat isa, sa Diyos, sa family po, sa inyong lahat, sa media, social media, lahat, vloggers, lahat po na tumutulong at anybody of you na naglalagay o na-mention po pangalan ko, sumasaludo po ako at papasalamat. So, I will continue doing this para to set a good example sa ating mga kababayan na yung mga may pagkakataon na ganyan ay dapat pahalagahan at pasalamatan. So, ito ang aking ginagawa ngayon. And I will spread this all over the country and probably all over the world, especially yung mga kababayan natin sa ibang bansa. And I'm so happy because there will be another black screening this coming December 16. And you're all invited po sa Resorts World Manila at 6 o'clock in the evening. Kaya please lang po, if you have time,
Hindi pa po ito, wala pa po ito sa theater, hindi pa po ito pinapalabas sa theater. Ano po? So, what I mean to say, yung regular showing sa theaters, hindi pa po. Mga next year. Kasi there's so many requests for us to do this first sa black screening. Like, after 16, we're gonna be going to Naga City, sa Camarines Sur. So, and after that, we'll be going to Bohol para maipalabas din po ito. Ang dami na po mga requests para sa bawat probinsya or cities na dalhin mo na sa kanila. Even abroad, ma'am, excited na sila. Yes, Oo, yes. in fact, sa Hong Kong, Macau, Dubai, Italy, Las Vegas, San Diego, LA, Canada, Italy, may kausap na rin. Japan po. Queen Star Film Production. Japan po. Japan, meron 3. So, ang dami po. Siguro, wag na muna sa movie theaters. Although, ang dami na pong gusto makapanood nito. Pero, bawat probinsya na muna po at saka mga cities, pagbigyan muna po natin ang kahilingan nila. And then, i-show po natin ito sa inyo. Ma'am, follow-up question nga pala. Ayan, English yan, ma'am, ha? Ma'am, bakit ngayon nyo lang po naisipan na gawin itong lang to? Yung kasaysayan nyo po, bakit ngayon lang po? I believe na there's always time for everything. Yung nakita ko na since I am the president of Loyalista Movement, ever since, even before, during the time of the former President Marcos, nakita ko yung support ng mga loyalista. Loyalista sa bansa, loyalista sa Marcos. Yung pinakita na over 31 million supporters for our president last election. Nakita ko po yun. And of course, the president cannot please everyone. So sabi ko, yung kunting pwede nating punuan ng content ay pwede nating inisip ko ano kayang way sa sarili ko na pwede kong embrace yung ating mga kasama na sumuporta sa ating President Bongbong Marcos. Sabi ko, naisip ko yung mga bawat organizations, legit organizations at that, sabi ko na doon. Pag itong movie na ito ay talagang i-bless ng gusto sa pamagitan ng tulong ng Diyos at kayong lahat, ay iniisip ko po na talagang gusto ko silang bigyan ng konting tulong, let's say cooperative ng bawat organisasyon ng mga sumuporta kay President Bongbong Marcos. Kaya, in my own little way, gusto kong ipakita kay Presidente yun. Hindi na dapat nila suklian, pero gusto kong ipakita yun. To show that until this time, ay loyal ang email department. Not only to them, pero loyal ako sa ating bansa. Kasi, wag muna tayo mag-judge, you know, kaupo lang ating presidente, although it's almost 2 years, pero it's so hard to lead the country, we know that. So, pagbigyan natin ng pagkakataon, i-embrace natin siya, supportahan natin ang ating presidente, kung sino man nakaupo ngayon, para makita natin yung kanilang dream, pangarap sa ating bansa, lalo na ang ating President Marcos. So, yun, that's why I came up with this, isa sa mga rason yun. And sabi naman ni Mafi, who is also my daughter, kami dalawa nag-produce ito, sabi niya, Mama, it's about time na ipakita mo na ang buhay mo sa madla. You've been in show business for 45 years. Until now, hindi pa nila alam masyado yung mga, yung buhay mo talaga. So, yun. Then we decided na to produce this movie. And kaya nga sabi ko, mga friends ko, halika na kayo, tulungan nyo na ako to produce this. This is not, yung movie na basta movie lamang. It's a big movie. Pero maraming tumulong. Ang PCSO is also supporting us. Ang dami pong mga kaibigan ko na nariyan. Kasama na kayong lahat. The mere fact that nilalabas nyo ito sa social media, sumasaludo po ako sa inyo lahat at nagpapasalamat. Walang hanggan ang aking papasalamat sa inyo. Sa akin, isang beses nyo lang napakinggan ng kanta ko, magulang ninyo, mga anak ninyo, kamag-anak.
masayang-masaya na po ako nun. Because without all of you, there's no Imelda Papin. Kaya maraming salamat sa inyo po. Ang pangalan ko po, si Gloria Papin, dating Gloria Bilen. Kung naalala niyo po, mag-YouTube po kayo, Gloria Bilen, nandiyan pa rin po ang mga songs namin. Tapos, yan po, Gloria Papi na ako since nasa sa Amerika po kami. Bumalik ako sa papi namin, na family name namin. So, yun ang ginagamit ko po sa Amerika. I do shows there. I do concerts too. And I produce concerts sa family namin. Kay Mel, si Eileen, Papin Sisters. Concerts sa New York, all over America, Canada, Australia. Ba kayo yung original na nag-record o kumanta nung isang linggong pag-ibig? Ibig sabihin po, boses talaga ninyo yung maririnig po doon. Yun po ba ay may kinalaman sa love life po ninyo? Ano po ang naging dahilan para nagawa ninyo at kinanta yung awitin po na yun? Wala po akong maisip, kundi ang isang linggong pag-ibig ay pinakompose ko po kay Mondo Rosario. Nung nag-recording po ako as Gloria Bilen po yung pangalan ko nung 1983. Yun po, doon ako nag-umpisa ng recording. And then, pinopromote ko na po bago ako pumuntang Amerika, 1986. Nung kasama ko si Mel papuntang Hawaii. So, ito pong recording na ito, dala-dala po namin sa Hawaii. So, at the same time, doon ko po sa Hawaii ni-record, pre-nomote itong kanta, which became number 1 din sa Hawaii for 3 months. So, ngayon, nakatira po kami sa Hawaii for almost 5 years. Tapos, LA. Then, I went to New York for 16 years. And then, back to Las Vegas. 13 years na ngayon ako sa Las Vegas. So, ngayon, ang tanong ninyo po ay kung relevant dito sa buhay ko, nagkataon naman na isang linggong pag-ibig. Pero ang actually title nito noon is Okay Bilis. Nung umuwi si Mel, 1991, ang sabi ng mama ko, naghahanap siya ng mga songs. Pagkatapos, sabi ng mama ko, bakit hindi mo i-record yung kanta ni ate mo? Ni Mel. Ate Glo mo. So, ni-record niya yung isang linggo. Pinalit ni Mel isang linggong pag-ibig na. So, sumikat ang isang linggong pag-ibig. So, ako po ang original na nag-record niyan. And then, it became platinum nung ini-record ni Mel. Diba po? Sa akin, gold record lang. Pero sa kanya, hindi natin matatalo ang Imelda Papin. Siya pa rin ang original natin. Pero di po may tatanggi yung isang linggong pag-ibig hanggang ngayon sikat. Ginagawa na nga po ng iba't ibang parang love life na kwento ng mga kabataan. Grabe nga, nag-trending. Kahit sa TikTok, ano? Opo. So hanggang ngayon po pala, yun ang buhay ninyo, musika. Kumakanta po talaga. A business, little business here and there. Ma'am, nakailang album na po tayo sa Actually po, mga covers, mostly covers, mga 8 albums. Marami. Opo. May mga original po ako. Isang album. Pero ito pong binigay ko sa inyo, kailan po. Ito pong binigay ko sa inyo, ni-record ko po ito dito sa recording ni Miss Imelda Papin. Dito po, sa napakaganda po itong Christian Praise and Worship CD. Kaya pakinggan niyo po ito. At baka huwag naman kayong umiyak kagaya ng loyalista. Dahil loyalista talagang hindi mapipigil. Nagkaya ako sa loob ng sinihan. And speaking of loyalista, ma'am, pwede po natin invite yung ating pong mga kababayan sa buong mundo na manood ng... Opo. Ay, tako. Talaga, nakikita tayo sa buong mundo. Yes po. Ay, sa inyo pong lahat. Sa mga OFW po natin, subscribers po, mga followers. Mga OFW, manood po tayo ng Loyalista, The Untold Story of Imelda Papin. Napakaganda pong pelikula. Hindi po ito politiko na pelikula. Pag napanood niyo po, kayo na ang magja-judge. Ano po? So, don't miss it. Pinaka the best movie ever.
Yung buhay ko po ay kadugtong ng buhay ng kapatid ko si Mel na si Eileen po ang actually sa movie. Si Eileen po yung younger sister namin, the youngest out of 9 ay siya po ang naganap ng buhay ko kasi nasa Amerika rin po ako noong time na nag-shooting. And then, at the very end of the movie, nandun po ako nakahabol. Siguro, mapapanood po ninyo yan. Mukha ko lang naman ang doon. Pero di po complete yung movie kung wala kayo. Siyempre, kadikit ako ni Mel. Always po, nakasama ako ni Mel sa anywhere we go sa States at saka dito po. Nung actually, sumasama kami sa mga rally noon, sa Luneta, noong araw. So, part po kami. Kami ni Mel talaga ang magkasama sa buhay namin tungkol sa Loyalista movie. Actually, movie. Wala pang movie ata na nagagawa. Magpo-produce po kami ng movie sa akin lang mag-isa siguro. Okay, hindi lang po. Okay lang ba? Patikin ng isang chorus dyan para marinig pa rin Yes, chorus? Chorus lang mo. Yes po, ma'am. Chorus lang. Okay, bilis ng iyong pagdating. Pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Natulog akong ikaw ang kapiling, ngunit wala ka nang ako'y gumising. O kay bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Ang pagsinta mo na sadyang kay sarap, sa isang iglap lang nawala rin tayong lahat. Salamat po, ma'am. Thank you for the interview. Hi! Si Imelda Papin po ito. Shout out to Juan Historiador. Maray na aga, maray na hapon, maray na banggi. Sa mga Bicolanos, all over the world, maray na aga po sa inyo kapos. Asin, at siyempre, hindi lahat ng mga Filipinos ay nakakaintindi po ng Bicol. Siyempre, lahat po kayo, lahat ng mga Filipinos all over the world, magandang araw po sa inyo lahat. Invite po Juan Historiador, salamat! Invite po ma'am sa movie natin. Inibitahan ko po kayong lahat na manood ng Loyalista, The Untold Story of Imelda Papin. Panoorin niyo po dahil makikita niyo po dito ang buhay ko at yung naranasan kong pagkakataon doon sa Hawaii with the former President Ferdinand Marcos Sr. at ang ating unang ginang Imelda Romualdez Marcos. So, makikita niyo po yon. Not only that, makikita niyo yung sakripisyo po ng isang tao na nagmamahal sa isang tao, sa isang kaibigan. Thank you Salamat po. Panoorin niyo po.